Wag nating patagalin dahil marami ho ang humihingi ho ng update dyan po sa West Philippine Sea. Bakit ako aalis, babalik? Malaman ho natin sa ating Defense Analyst at Professor ng Department of International Studies o DLSU, nasa DLSU, De La Salle University, si Professor Dr. Renato De Castro. Prof, kumusta ka na, Prof De Castro, sir? Si Orly po ito ulit sa DCWB. Alas 6:36 na ho ng umaga at narito na. Parang parang final scene sa isang sa isang theater act. Man of the hour. Kaya ako nabanggit pong man of the hour dahil malamang siya ho ang ating pong aasahan. Sila po ang tutugon doon sa mga ito talaga pagsimula ng campaign official na ito na kandidato, tama no? Okay no. Ngayon po yung mga aspirante pa lang po ito . Pero yun sa mga tatakbo sa national position sa February 11, tingnan niyo ho kung may mga poster ho kayo nakadisplay na mukhang wala ho sa una, wala sa tamang lagayan at pangalawa, may nilalabag po sa size po nito. Malaman po natin ang mga mangyayari po sa darating na Martes. Comelec Chairman George Garcia nasa ating linya. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa DCWB. Chairman. Magandang umaga po Sir Orly, sa mga kababayan natin. Magandang araw po ng linggo sa inyong lahat. Ano po mangyayari sa Martes? Meron ho bang dala-dala mga pliers, cutter o pantanggal, hagdan lang yung ating Oplan baklas o maaari din pong kumuha po sila ng larawan at ipaabiso sa kandidato na meron silang nakalagay dito, paglabag. Malaki itong poster na ito, isa ho itong paglabag. At kung hindi, baka hindi pa na magsisimula ang eleksyon na disqualified kayo. May mga ganun bang mangyayari, Chairman? Sir Orly, tama po yung inyong punto kanina na pagdating po ng Pebrero 11, sila po lahat ay kandidato na, hindi lang po sila aspirants. At dahil po dyan, Sir Orly, ay maipapatupad na natin ang batas sa halalan, lalo na patungkol sa mga posters, patungkol sa pangangampanya. Kaya po yung may mga pagkalalaki, lalo pat nasa public places, yan po ay aming ipatatanggal at kung gugustuhin po namin filean sila ng mga kasong kriminal, yung tinatawag na election offense na hindi pagtatanggal, ay kakailanganan namin silang sulatan at dapat ay sumagot sila o tanggalin nila yung campaign material 72 hours pagkatapos nilang matanggap yung aming pong mga liham sa kanila. At the same time din po, siyempre, papasok na rin sa Pebrero 11, Sir Orly, yung mga periods o yung mga time allocation o allotment para sa mga kandidato. Halimbawa po, Sir Orly, sa isang national candidate na senador at party list, ay meron lamang siyang 120 minutes sa TV. Inuulit ko po, 120 minutes sa TV at yan po ay per station, bawat istasyon ng telebisyon. At sa radyo naman po, meron siyang 180 minutes per station sa 70 araw ng pangangampanya. Marami-rami rin pala ito, 120 per station pa pala ito. Kasi yung nung mga nakaraang araw, parang ang dating 120 sa lahat-lahat na. Ito pala per station pala ito, Chairman. Opo, yung pong 120, Sir Orly, yan po ay para sa telebisyon at ang radyo mas mataas, mas mahaba at yan po ay 180. Sa lokal naman po, para lang i-advance natin information, sa lokal na kandidato sa TV po ay 60 minutes 60. per station. Opo, at sa radyo naman po ay 90 minutes per station. Okay. Balikan ko lang doon sa mga poster. Pasensya ka na, Chairman, kasi bago pa man magsimula itong filing ng COC, hanggang ito, official, nakikilalanin po natin sila, ituturing sila ng mga kandidato. Talaga marami na mga problema sa mga poster na pinagkakabit. Meron pa nga sa kawad ng kuryente. Unahin ko lang, noong nakarang eleksyon, 2022, meron ba tayong mga pinarusahan tungkol po dito sa pagkakabit ng poster at maaring sila po na-disqualify sa pag-upo sa pwesto kung sila nanalo? Nakakaligtas po sila, Sir Orly, sapagkat sa batas kasi kinakailangan merong 3-day notice rule upang ipatanggal yung campaign material. Okay. So madami po ng mga kandidato, lalo na nun sa pagka-presidente, pagka-senador at vice-presidente, na nai-issuehan po namin ng mga notice. At in all fairness, kaagad pong tumatalima at pinapatanggal yung mismo mga materials kahit na bagamat maaaring hindi sila ang naglagay. So at least po, tumatalima po sila. Pero again, itong darating na Martes, mag-o-Oplan baklas po sa buong bansa. Ang iba't ibang local Comelec po natin, ako po, imo-monitor ko yan sa ating operation center dyan sa MMDA upang masaksihan kung paano gagawin yung ating pagtatanggal. Lalo na, Sir Orly, yung po mga nasa puno, nasa poste, yung mga nasa public facilities katulad po halimbawa Sir Orly, LRT, MRT, yung mga nasa footbridge yan, tatanggalin po natin ang lahat ng yan. Kung kaya naman po ang pakiusap natin sa mga kandidato. Sana ngayon pa lang, huwag na po sana kami mapahirapan
baka naman pwedeng lalo't public places ay mapatanggal na kaagad natin yung mga materials na yan. So, ibig sabihin sa February 11, 11, Martes, talagang tanggalan mo ng umatikabo. Wala mo nang magiging pagpicture at pagpaparating sa kandidato at pag-aabiso. Pero after February 11, doon na ho sila, doon na siguro mangyari. Tama ho ba yun, Chairman? Tama po, Sir Oli. At gusto ko lang pong ipaalala sa mga kababayan natin, baka po kasi, Sir Oli, masyadong napakataas na ekspektasyon ng mga kababayan natin. Ang ating pong problema, pero wala naman po tayo magagawa dahil desisyon po yan ng Korte Suprema, yung pong nasa mga pribadong lugar, halimbawa po pribadong lupa, o building, o bahay po, yan po hindi namin pwedeng ipatanggal. Sinabi ng Korte Suprema na yan po ay protektado ng karapatan ng mismo may-ari ng bahay. Kung ano man po yung kadahilanan, kung bakit mayroong pagkalaki-laking tarpaulin dyan sa kanyang harapan, sa kanyang bubungan, yan po ay discretion daw po ng may-ari ng bahay at hindi po namin ito pa pwedeng mapakialaman. Naalala ko yan, pinag-usapan natin yan. I think sa Ilocos yata yun na meron kayong sinita dahil napakalaki ng poster pero nasa loob ng property. At parang nagkaroon yata ng issue at nakarating sa korte at sinabi yung nga lang private property yan. So pag nasa private property, Chairman, paalala niyo lang ho sa akin, wala hong issue kung ano man ang ilagay nila diyan at kahit gaano pa kalaki yung poster na naririyan. Ganun po ba 'yon? Opo. Tama po, sabi nga po ng Korte Suprema, Sir Oli, the bigger the better dahil part daw po 'yon ng tinatawag na freedom of expression and freedom of speech. Bagat maaaring tayo ay hindi sumasang-ayon, pero yan po ay desisyon ng Korte Suprema at dapat po natin yang sundin. And so, doon po sa mga may-ari ng property, sana naman po din ay kayo na po ang magsabi doon sa mga kampanya o yung mga kandidato na wag naman ganun kalalaki. O kaya naman medyo respetuhin din, lalo pat minsan po, kapag magkabit ba naman Sir Oli sa mga pader, talaga naman tanggal mismo, hindi lang yung pintura, pati pader. Sa sobrang, pati sa sobrang dikit mismo ng mga pinandidikit. Kasi po, alam nyo, ang may kasalanan dito, hindi po kasi nila tinetrain ng maayos yung mga offline kabit nila. Dapat po yan, may tinetrain sapagkat katulad po yan, Sir Oli, meron kaming Committee on Environmentally Sustainable Election. Ang ibig sabihin yan, gusto namin protektahan ng kapaligiran kahit pa nga ba ito'y kampanya, huwag gagamit ng non-biodegradable materials, yung mga plastic o yung mga tarpaulin. Hanggat maaari yung biodegradable, yung pwede nating matunaw, magamit muli. At the same time, yung pong mga kumakapagkabit naman sa puno, wagas. Alam naman natin may buhay ang mga puno at yan po'y kasama sa ating pong dapat po protektahan. Di ba meron ng batas na pag nagkabit ka, may nakalagay dyan na campaign materials, kaso ang kakarapin o reklamo, pwedeng reklamo. Pag sa puno o sa anumang mga bagay na pag-aari ng gobyerno? Nasa ano po natin yan, nasa patakaran din natin yan at hindi po kami mag-aatubili na gamitin po yung patakaran na yan upang maparusahan natin yung mga lalabag po. At makikita po ng mga kababayan natin kung paano kami naging ganun po desidido na mag-file ng mga kaso ng barangay SK elections kaya medyo napatino natin ang mga kandidato. Kahit po national candidates, ganyan din po ang gagawin natin sapagkat hindi po lisensya ang kampanya upang tayo ay magbalahura sa ating kapaligiran at yung katahimikan ng mga kababayan natin na may istorbo natin. Okay. Babalikan ko yung maya, Chairman. Gusto ko lang, kasi baka makalimutan ko Paano ho ba natin yung panawagan ninyo na bantayan yung sose ng kandidato? Paano raw ho yung gagawin ng isang botante? Yan po, tama po kayo, Sir Oli. Ngayon darating na 11, magsisimula na po yung paggastos na dapat inire-report ng mga kandidato. So, ibig sabihin po, halimbawa, una muna yung mga celebrities at saka po yung mga social media influencers. Endorser. Ngayon po, endorser, meron na po tayong bagong resolution, first time, na ipipresume po namin na bayad sila. Hindi po namin para habulin yung mga influencer o kaya po social media giants o yung mga tinatawag na celebrities. Kasi ang habol po natin dito, yung mga kandidato na lagi na lang sinasabi sa amin na libre naman, wala naman bayad sapagkat kaibigan, supporter o kaya naman idol siya. Ang sa amin po, ipipresume namin na may bayad para naman may equal opportunity for all. Ngayon po kahit yung mga tarpaulin, yung mga pagbibigay ng t-shirt, pinapayagan po natin mamigay ng t-shirt, sombrero o kaya yung mga ball caps na ganyan. Mga bowler, pati sombrero, pati pamaypay. Opo, dapat ma-report sa amin kung mga magkano ang nagagastos po dyan. So again, yung publiko, halimbawa po may nakita kayong sumakay sa helicopter to So yung kandidatong to, so titignan natin yung sose niya. May nireport ba siya na siya ay sumakay sa helicopter? Kung
Kung siya ay pinasakay, Sir Oli, ng isang kasama sa helicopter, ay dahil donation yun. And therefore, dapat may corresponding amount sa pagsakay niya doon sa helicopter. Okay, so yan may maaari ipadala with corresponding evidence like photos and videos, Chairman. Ano? Ay, opo, Sir Oli, at para sa mga kababayan natin, gusto ko po i-announce, kauna-unahang pagkakataon din po ito sa kaysaysayan natin, pagkatapos po ng halalan at naisubmit na nila yung mga SOSE nila, Statement of Contributions and Expenditure, Sir Oli, yan po ay ating ipapublish sa COMELEC website. Lalagay po natin sa website ng COMELEC upang makita ng mga kababayan natin sino ang nagbigay, magkano ang binigay, paano ginastos, at may natira ba? Baka pag may natira kasi, kinakailangan magbabayad po, Sir Oli, ng tinatawag na income tax. So yan po lahat ay mailalahad natin sa publiko. Kaya po, kahit sa national at sa local, gagawin po natin yan. Alright. Papaano magiging deklarasyon? Halimbawa ako'y kandidato at merong nag-endorse sa akin at wala akong binayad. Papaano ko siya i-deklara? With payment ba? O sasabihin ko lang na tumulong sa akin ito? O tapos na, Chairman? Una muna, Sir Oli, pagka po magkamag-anak sa second degree of consanguinity or affinity, mga maglolo o kaya naman magkapatid, yan naman po hindi namin po isinasama, hindi namin ipipresume na may bayad. Ngayon po, kung ano talaga ang tunay na bayad, di sana ma-reflect lang nila. Kung hindi nila i-reflect ang tunay na bayad, teka muna, Sir Oli, paano kung ang kandidato hindi nag-reflect ng tunay na bayad, pero yung influencer o yung mismong celebrity nag-reflect ng tunay na bayad, ay di makakasuhan namin ngayon yung mismong kandidato. May mga pamamaraan po kami to counter-check yung kung tama ang deklarasyon ng mismong kandidato. Paano niyo sisingilid ang influencer? Paano dapat niyang sabihin kung magkano ang binayad sa kanya for endorsing a candidate? Yung pong influencer at celebrity, Sir Oli, again, hindi po sila ang nagre-report sa amin. Hindi po sila ang nagsasubmit. Pero sa BIR, hahanapan sila ng BIR. Kasi ganito po, diba sabi po namin, presume na sila ay nabayaran. Ang ibig sabihin ng presume, bahala ka magdepensa sa sarili mo na hindi ka nabayaran. Kung presume ka na nabayaran, hahanapin siyempre ng BIR yan na, teka muna, si Celebrity A, pinresume ng COMELEC na nabayaran at dapat ay nakareport sa SOSE ng mismong kandidato. O di siyempre po, si BIR ngayon ay tatanungin si Celebrity A, o bakit nasaan ngayon ang iyong para sa income, na-report mo yan para sa income resibo? tax. So, Asan yung resibo? Nasaan yung resibo? Opo, kasi napaka-unfair, si Oli. Kita niyo po, ang radyo, TV, dyaryo, pag nagpa-advertise po sa inyo, may kontrata, may resibo, at yan po yung regular. Lingguhang sinasubmit mula po sa Lunes. Lingguhang isasubmit po yan ng mga radyo, television, dyaryo. Bakit pag sa social media? Bakit kapag ka-influencer o kaya celebrity, walang isinasubmit? Parang napaka-unfair po yun sapagkat ang gusto nga natin, equal opportunity for all. Paano kaya maiiwasan na, sige, magdedeklara ako, pero hindi pala yun ang binayad sa kanya, niliitan niya? Paano kaya maiiwasan yung ganun? Sadya po, Sir Oli, talaga pong maaari mangyari yan. Pero take note, nag-presume na rin lang naman kami, hindi po ba, Sir Oli, ang isang celebrity kalimitan, pagka sila'y nagkaroon ng commercial, may value talaga, may equivalent amount yun, meron talaga silang rate na tinatawag. So doon pa lang sa rates na yun, pwede namin kuhanin yun . Pwede namin i-presume na yun ang rate and therefore nasa sa kanya nang sabihin, hindi yan, kalahati lang. O di patunayan yung kalahati. At least ang importante, Sir Oli, ay naobliga namin sila mag-report na sila ay nabayaran. Hindi katulad ng dati na talaga namang lahat na lang libre. Ang BIR kasi may mga shop o may mga tindahan na magdedeklara ng walang kita sa isang buwan, pero gayon pa man meron silang dapat na bayaran na parang yun ang benchmark. Kumita ka o hindi, ito ang dapat mong bayaran. Ganun ba yung Opo, kasi mangyayari halimbawa, tinitingnan po, Sir Oli, halimbawa on a regular basis, monthly, ito ang nire-report. Sa buwan na ito, bigla na lang sinabing walang kinita. So, pero ang kanya pa rin, pagka in-averaging, ito pa rin ang kanyang dapat nababayaran. And therefore, nakukuha pa rin o nakakakolekta pa rin ang BIR natin ng buwis doon sa sinasabing wala daw pong kinita para naman po hindi naliligtasan ng mismong mga taxpayers. Wala po tayong magagawa. Ang buwis ay buhay ng ating bansa at ng gobyerno. Kaya talagang sisingilin niya ng pamahalaan. Kami naman po, ang sa amin lang, hindi po tungkol sa buwis. Kung hindi ang sa amin, siguraduhin lang namin na yung talagang gumagastos, mag-report. Dahil yung mga walang panggastos, wala naman kaming mauobliga sa kanila na mag-report sa amin. Okay. Lipat ako sa isang punto, Chairman.
speaking of campaign period na, lalo na February 11, national yan, kailan nga pala yung campaign period for local election naman, Chairman? Apo, sa March 28 naman March po 28 magsisimula naman siya. yon. Opo, Okay. March 28. Oo. Yung muna tayo sa At kung national. magkakaganon, kung magkakaganon Sir Olin, para mabilis lang po, sa March 28 din magsisimula yung tinatawag na social services ban o yung mga exemption para sa mga ayuda pamimigay ng mga DSWD, DOH, Department of Labor and Employment at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayun, okay. I-reserve ko sana yan sa next na interview natin pero sige, ituloy na lang natin doon. Kasi ito kasi tanong ito nang nasa ating mga taga-subaybay Kung sakasakali lang naman, hindi naman sa pinangungunahan natin ng Senado, nasa kanila yan. Kung gusto nilang desisyonan ngayon, kung magsasagawa sila ng impeachment trial, hindi ho natin sasaklawin ho yung karapatan ho nila yan. Pero kung sakasakali na matuloy, Chairman, at yung kasalukuyang bubuo na may mga tumatakbo, may mga re-electionists, mayroong tumatakbo sa ibang posisyon na tatayong senator judge, sila ho ba may dapat i-consider, lalo na kung makikita sa impeachment trial na doon sila, maka-count ba yung parang oras na binigay sa kanila for campaign, Chairman? Sir Oli, hindi po. Ito po ang ating pong panuntunan at batayan at ang ating regulasyon. Kapag ka ang isang tao kumakandidato pero naging parte ng isang balita, ay hindi po kinakailangan yan ma-credit sa kanya o ma-minus, ma-deduct doon sa kanyang time allocation para po sa kampanya. Hindi po yan pwedeng sabihin din na may presyo sapagkat balita po yan. At kapag ka po ginawa namin yan, mababiolate natin yung freedom of the press. Siyempre po, bilang isang nasa balita, kinakailangan na i-report ang tunay at ang tama. Kaya po kung halimbawa lang po, yung sabi nyo ba'y nagtuloy-tuloy ang impeachment. Pero sabi nga po naman ng ating Senate President, Sir Oli, June 2 pa sila magsisimula and kung sakali, nangangahulugan, Sir Oli, ay nakapag-eleksyon na po tayo by that time. Kung sakasakali nga po yan ay mangyari, hindi ho ito maiaawas sa kanila sa ito, yung mga allowed minute sa kanilang political campaign at hindi rin mababawas sa kanila kung sila ay baka kasi may pagkakataon na ma-interview lalo na kung maganda yung kanyang pagtatanong, maganda yung kanyang kasi sa totoo lang Chairman, kung ako atin-atin lang Chairman kung ako kung ako bibigyan ng ganitong chance ang impeachment, hindi ako mangangampanya dito ako sa impeachment, mas mabisang campaign strategy to, di ba Chairman? Opo. Basta po ito again, ulitin natin, basta po kayo naging parte ng balita. Sila ay naging parte ng balita kasi hodang merong kandidatong nabangga ng sasakyan ng jeep o pedicab o kaya may isang kandidato na porket siya po ay pinuno o tagapangulo doon sa isang komite sa Kongreso o kaya naman po ay talagang meron siyang isang pagkakataon na naging balita yung kanyang naging aksyon, ay yan po ay hindi po ibabawas doon sa kanya at itisasabihin na ito ay dapat may karampatang amount. Siyempre po, aminin natin, kanya-kanyang style ngayon yung mga kandidato para sila ay masama sa isang balita. Yun lang. Alam naman yun, siguro nasa kumpanya na yon kung ano ang magiging pagtrato doon. But definitely, iba yung talagang balita na legitimate news na hindi ho may a-account sa kanila, Chairman. Ay, opo. At dyan po napakaingat ng mga istasyon ng radyo television, lalo na po ang DCWB, sa mga ganyan upang hindi naaakusahan na nabibigyan ng pabor yung mga kandidato dahil lang sa pagbabalita. At maraming salamat sa laging pagsagot sa tanong namin sa inyo. Minsan nga naiisip ko, tatama ko ba ako kay Chairman, baka nakukulitan na sa akin. Pero maraming salamat. Hindi po Sir Oli, talagang anytime sapagkat ang pagbibigay ng kaalaman sa ating mga kababayan, napakalaking tulong upang sila ay mabigyan ng kapangyarihan din sapagkat nasa mga kababayan natin ang kapangyarihan ng ating bayan. Chairman, okay. Thank you, Chairman. Sa last na lang, balikan ko lang yung mga campaign poster. Wag niya nilang hintayin na bigyan sila ng abiso at aksyonan within 3 days. Yung pag-aalis ng mga poster na illegal, na pagkakalagay, siya nga pala, kasama rin dito yung gumagamit ng mga electronic billboard, no? Opo, basta pwede po namin maisama. Ito po ang rule namin. Basta illegally posted, illegal yung pagkakalagay, kahit po walang notice, ay amin pong tatanggalin. Dahil bakit mo pa no-notify ang isang illegal na bagay? So yun po, para kasuhan lang, yan kakailanganin ng notice. Pero pag magtatanggal,
hindi po kailangan ng notice. Alright, Chairman Malinaw. Maraming salamat po sa inyo, sir. At ingat po sa ulitin. Chairman Garcia, thank you po, sir. Salamat po, Sir Oli. Mabuhay po. Salamat Si po. Chairman George Hilingan, walang Pinoy